mga kadonatics, grabe, kaliwat kanan yung impeachment case against Sara Duterte. Tingnan nyo, kakapasok lang. Ang Kongreso, ginawang leftist, ginawang bahayan ng NPA. Impeach Sara now! 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 Nag-hype pa sila ng mga bata na walang kamuwang-muwang kung anong nangyari sa Philippine politics. Mukhang na brain damage na itong mga congressman na to. Before sa impeachment case, pag-uusapan natin yung text message ni Bongbong Marcos na na-expose ko no. Ay, sinong maniniwala na na-expose yun? Private conversation between the highest rank in our country. Private, ma-expose? Sino nag-expose noon? Sige nga, tanungin ko kayo. Hindi ka na-expose yung message ko na kami ka public? Eh siya pa, careful na careful yan sila sa mga text messages. Tapos na-expose lang ng gano'n na gano'n? Di ako maniwala. Sinadya yun. For whatever reason, parang si Rodis lang. Ha? Hugas kamay. Ganon yun. Against siya sa impeachment case. Pero anong nangyayari ngayon? Kaliwat kanan. Kung against siya, dapat napahinto na yung mga leftist na yun. Pero of course, di ba? Hindi. Mas lalo pa silang tumindi. And for me, and for many reasons, pag-usapin natin, bakit hindi iusad yung impeachment case against Inday Sara? First, of course, someone has to file a case. Ito yung Makabayan Black, De Lima, si Trillanes, grabe, sino-sino na lang. Di ba? Guys, now, sa committee hearing ng Kongreso, pag-uusapan nila yan. If may substantial evidence, dalhin nila yan sa plenaryo. Sa whole meeting, pagbotohan nila yan. Ang kailangan lang nila is 1/3 of the votes of 316 representatives. Mga congressman natin. 1/3 lang. It means nasa 106 na botante ang kailangan bumoto para ma-impeach si Sara Duterte. Alright. Okay. Makapasa yan. For sure. Kasi tuta yan ni Tambalos-los yung nasa Kongreso. Iilan lang yung PDP laban dyan. Kaya makakausad yan doon. Second, pagkatapos niyan, dalhin yan sa Senado. Now, anong mangyayari sa Senado? Well, pagmitingan yan dyan, yung Chief Justice yung in the middle, and then, anong mangyayari ngayon? 2/3 of the 24 senators ang kailangang bumoto. 16 na senators ang kailangang bumoto out of 24. Ngayon, ang Senate natin, majority dyan sa mga senators, pro Duterte. Alam natin yan. Ilan lang naman yan sila dyan. Sila Supiri, Pimentel, si Risa Hontiveros, Chis Escudero, okay, sila lang naman yan. Yung iba is nag-sway-sway, minsan dito. So it means, hindi yan makakapasa sa Senado. Si Amy Marcos na nagsabi, i-reject nila yan. But worst case scenario, what if uusad yan sa Senado? Anong mangyayari ngayon? Taong bayan na ang magsasalita. Iglesia ni Cristo nagrarally na ngayon against impeachment case of Sara Duterte. Alam naman natin yung Iglesia ni Cristo. They have one voice, or we call it black vote. It means, kung anong sasabihin sa itaas, go for it yan sila. They can even sway Philippine national politics. At yung percentage sila, out of the 110 population of the Philippines, nasa 2.6% or in numbers, nasa 2.8 billion. It means may significant amount of numbers sila para mag-sway ng outcome. Kaya nga yung mga politician, they will always seek the vote of Iglesia ni Cristo. Kasi ang laki ng tulong nila. Next, yung mga Muslim brothers natin. Nagpahiwatig na yung mga Muslim brothers natin ng full support against sa threat ng Vice Presidente, especially the MNLF. It's going to be chaos kung ipagpatuloy nila ang impeachment case. I for sure hindi mangyayari yan. After our Muslim brothers, the majority of the people of the Philippines or the Republic of the Philippines support Duterte. Kaya magkagulo talaga pag mangyayari yung impeachment case against Sara Duterte. Now, ang tanong, bakit pinupush nila na alam naman nila na magkagulo yung Pilipinas?
pag ma-impeach si Sara Duterte? Well, ang nag-push niyan is Kabayan Black. Sino ba tong mga taong to? Mga leftists. Ito yung mga congressman ng mga NPA convicted criminal na nasa kongreso. Kaya nga Kabayan Black yung namumuna sa impeachment case sila Franz Castro, Raul Manuel, Brosas, and so on and so forth. Sila Trillanes, mga supporters, Dilma, they want chaos. They are fighting for it for so many decades already. They want the government system to collapse. Kasi nga, para ma-full control nila. They don't care about what will happen to us. Ang interest lang nila ay yung sarili nila. Kaya kabayan, kapatid, huwag nating papahintulutan na may mangyari sa ating Vice Presidente. We will fight for it. We will fight for the Philippines.